sinasabi nila. Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na... Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. At syempre, bago po tayo mag-upisa, mga minamahal ko mga kababayan, sa ating tatalakayin sa araw nito, binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging ating minamahal na Congressman Martin Romualdez. Okay, syempre hindi rin po natin pwedeng kalimutan ang ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko, maging ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, ngayong araw po mga kababayan, gusto ko pong talakayin ang isang napakahalagang usaping politikal at legal na nagpapausbong po ngayon ng maraming debate sa buong bansa. Ang pahayag na imposible nang ma-impeach, ito pong si Vice President Sara Duterte batay sa makailang desisyon po ng Korte Suprema. Pero bago ang lahat, bago natin simulan ang talakayin ito, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-bell ang notification button para updated ka po. Updated ka palagi sa mga pinakabagong usapin na ating tatalakayin dito po sa ating programa. Okay, simulan na po natin ang usapin pong ating tatalakayin ngayong araw mga kababayan. Una, gusto kong ibigay sa inyo ang mga pangunahing detalye ng usaping ito. Kung tama po ako mga kababayan, noong Hulyo 25 ng nakaraang taon, 2025, ang Korte Suprema po ay nagpasya ng may pagkakaisang 13 boto. Kung tama ako, para sa desisyon po at meron yatang, tama, kung base sa aking pagkakaalala ay meron pong 2 abstain na ang mga artikulo ng impeachment na hinihain laban po kay Vice President Sara Duterte ay walang batayan at labag sa konstitusyon ng ating bansa o ng ating saligang batas. So, ang tanong, bakit nga ba ito ang naging desisyon po ng ating mataas na hukuman? Kung tama po ako mga kababayan, mayroon po silang 2 pangunahing dahilan. Una, ang pagsuway daw sa tinatawag na 1-year bar rule. At yung pangalawa, yung kawalan daw ng wastong proseso o due process para mapa-impeach ito pong si Vice President Sara Duterte. So ngayon, pag-usapan po natin yung tungkol po sa nabanggit ko kanina 1-year bar rule. So ngayon, ano nga ba ang 1-year bar rule? Kung tama po ako mga kababayan, ayon po sa Article 11, Section 3 hanggang 5 ng 1987 Constitution, hindi maaaring magsimula ng higit sa isang impeachment process para sa isang opisyal sa loob po ng 12 buwan. So sa madaling salita mga kababayan, sa kaso po ni Vice President Sara Duterte, 3 ng impeachment complaint ang na-file at na-dismiss. Kung di po ako nagkakamali noong February 5, 2025. Mula noong araw na yon ay nagsimula na po ang pagbibilang ng 12 buwan. So ibig sabihin,
hanggang February 6, 2026. Yes, kung tama po ako, dun lang po tayo hindi makakapag-file ng bagong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So kailangan natin hintayin yung February 6, pagkatapos noon ay pwede na tayo mag-file o pwede na mag-file yung mga gustong mag-file ng impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. So, maaaring sa usapin po natin ito ay marami po sa mga kababayan natin ang gustong magtanong. So, alam kong marami sa inyo ang magtatanong talaga. Kaya ako na ang gagawa ng mga katanungan na posibleng itanong ninyo sa talakayan po natin ito, mga minamahal ko mga kababayan. So, isa sa mga pwede ninyong itanong, marahil mga kababayan, kung pwede bang baliwalain ito o amyendahan agad. So ang sagot ko po dito, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po basta-basta ang konstitusyon ang pinakamataas na batas ng bansa. At kahit ang tinatawag po natin na lehislatura ay hindi basta-basta makakapagbago nito nang walang tamang proseso ng pag-aamyenda. So yan po ang aking pagkakaalam dito, mga minamahal ko mga kababayan. So para maintindihan po ng ating mga kababayan yung sinasabi po natin dito, isang halimbawa po isang halimbawa para po maintindihan ninyo o maintindihan po natin. Kung tama ako, noong 1948 ba yun o 49, ang impeachment complaint po laban kay Pangulong Elpidio Quirino ba yun? O tama, Elpidio Quirino ay tinanggihan po ng korte dahil sa paglabag sa mga batas at proseso ng impeachment. Ganon din nung kung di po ako nagkakamali mga kababayan, ganon din po nung 1985. Ang mga complaint laban po kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay hindi rin po naipagpatuloy dahil po sa kawalan ng sapat na ebidensya at tamang proseso. Kaya hindi na po bago ang ganito pong sitwasyon dito po sa ating sa kasaysayan po ng pagpapa-impeach sa isang pinuno o sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa. So, ngayon, marami pong nagsasabi na ang desisyon daw ng Korte Suprema ay parang paggawa ng batas ng hudikatura. So ibig sabihin, parang ang mga hukuman na ang nagbabago o naglalagay ng bagong parang sabihin na lang natin diretsuhan ng parang patakaran. Pero kung titingnan po natin o pagmamasdan natin o susuriin nating maigi, hindi po ito bagong konsepto. Ang Korte Suprema po ay may tungkulin na ipaliwanag ang mga probisyon ng konstitusyon at tiyakin na ang lahat po ng aksyon ng gobyerno ay naaayon po dito o naaayon sa batas. So sa kaso pong ito, binigyan lang po nila ng linaw o ng Korte Suprema ang mga patakaran ng impeachment, lalo na kung paano ilalapat ang one-year bar rule at bakit kailangan sundin ang due process sa lahat ng sinasabi natin o sa lahat ng yugto. Kaya naman po mga kababayan, para po maintindihan natin sa kasalukuyan, kung tama po ako, batay po sa desisyong ito, imposible nang maipagpatuloy ang anumang impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte dahil nga sa meron tayong sinusunod na due process, So, alam nyo, kung marami sa inyo ang nagtatanong, kung hindi ma-impeach, halimbawa lang yan kasi pwedeng itanong ng ating mga kababayan, halimbawa, kung hindi ma-impeach KEP, paano naman mapapanagot ang mga opisyal kung may ginawang mali? Mapapanagot pa ba? So, para po sa akin para po maintindihan lamang ng lahat ng ating mga kababayan, hindi po porket hindi po mapapa-impeach ang isang tao,
hindi na siya mapapanagot sa kanyang kasalanan. Sa totoo lang, hindi po mawawala ang ibang paraan. Ang impeachment ay isa lamang po sa mga paraan para panagutin ng mga mataas na opisyal katulad po ni Vice President Sara Duterte o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Halimbawa, maaari pa rin po silang harapin o harapin ang kriminal o sibil na kaso sa ibang hukuman para po maintindihan lang po ninyo, no? So halimbawa, kung may mga ebidensya nga nagpapakita na may mga pagsasamantala pagsasamantala ng pondo ng gobyerno, maaari po silang harapin maaari nilang harapin sa Sandigan Bayan kung may paglabag o yung mga ginagawa nila ay talagang may paglabag sa batas, talagang haharapin nila yan. So pag sila ay nakita ng Sandigan Bayan na may ginawang kalokohan, haharapin po nila yan doon. Kung may paglabag naman sa batas na kinasasangkutan po ng karapatang pantao, maaari naman pong isampa ang kaso sa mga regular na hukuman ng ating bansa. Ang importante lang ay mayroon pong sapat na ebidensya at tamang proseso na sinusunod o susundin. So yan po mga minamahal ko mga kababayan. So eto, maaring itanong nyo rin po dito, isa pang tanong. So maaring gusto nyong itanong ngayon sa ating usapin, paano naman makakaapekto ito sa ating demokrasya at sa mga susunod na impeachment process? Malamang yan ang pwede nyong tanungin. So para po sa akin, sa tingin ko, maaring ang mga epekto nito, maaring maging mas maingat na ngayon ang mga mambabatas sa pag-file ng impeachment complaint para siguraduhin nilang may sapat o maaring ito ay maging halimbawa para siguraduhin nilang may sapat na batayan sila na sumusunod sa mga proseso para hindi na maulit ito at hindi basta-basta na ginagamit bilang pampulitikang kasangkapan na lamang yung mga ganitong mga moves, tama? So kaya rin na para sa akin kailangan talaga kahit sabihin na natin nagkasala si Vice President Sara Duterte o si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa, hindi natin sila pwedeng daanin sa hindi tamang proseso. So yun lang po ang masasabi ko dito mga minamahal ko mga kababayan. So bago po tayo magtapos mga kababayan, gusto ko muna pong sabihin sa inyo na ang usapin po ng impeachment ay hindi lamang po tungkol sa isang tao o sa isang posisyon. Gusto ko pong ipaalam sa inyo o sabihin sa inyo, ito po ay tungkol sa ating mga batas, sa ating proseso at sa kung paano natin maipananatili o mapapanatili ang katarungan sa ating bansa. Mahalaga din po mga kababayan na tayo po ay makapagpasya ng may alam batay po sa mga katotohanan sa batas at hindi po batay sa sa mga chismis o one-sided na impormasyon. So yun po yung aking binibigyan din dito mga kababayan. So alam kong marami po tayo maaaring talakayin tungkol po dito. Maaring magkaroon pa ng mga bagong pagbabago o paglilinaw sa mga darating na araw yung usapin nito. So kaya kung mayroon po kayong mga tanong o opinion tungkol po sa usaping ito, huwag kayong mahiyang mag-comment po sa ating comment section dyan po sa baba. Sasagutin ko po yan hanggang sa abot po ng aking makakaya mga kababayan. At kung bago po tayo bago po tayo magtapos, hindi ko po huwag niyo pong kalimutan yung aking pong nabanggit kanina bago tayo magsimula. Huwag po kayong makalimot na mag-subscribe para po dun sa mga bago o mag-like o mag-share para po updated po kayo sa mga video po na ating ipalalabas dito po sa ating YouTube channel. So sa ating mga masusugi na taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po tulad po na sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.